Okay, so another day, another guide na naman. And this time, Lion's Roar setup naman. Marami-rami na kasi tayong tropang nagre-request ng build guide para sa Lion's Roar. So, ito, i-share ko na yung ginagamit kong setup para sa build na yon. And take note nga pala na hindi ito yung best way para i-build yung Lion's Roar. Pero so far decent naman siya, and kahit papaano nagagampanan naman niya yung role niya sa large scale PvP contents. So tara, umpisa na natin. So sa stats, strength para sa damage ng Lion's Roar, Vit para additional survivability, HP, P-dep, and yung tira, sinakto ko lang dito para mag 0 points. Ilagay ko sa int para additional M-dep na rin. Since yun nga, LK tayo and yung Lion's Roar, kailangan dumive ka sa gitna ng kalaban. So kahit pa paano may additional M-dep tayo na nakukuha sa int. So okay na din yan. The next, skill build. Sa first job, level 5 bash, level 5 magnum break, prerequisite lang yan. Level 5 provoke, then level 10 endure. Para every time na nagkakas tayo ng concentration, ang kumakasa na endure is level 10. So additional M-dep na rin yan, and para mas matagal, 14 seconds. Level 5, Sword Mastery, para lang din sa prerequisite yan. Tsaka increase recuperative, level 10. Second job, Riding level 1, Cavalry Mastery level 5. Ito okay na okay ito, lalo na na-buff na yung move speed nito and 40% na. So lagyan nyo yan. Then level 10, Sword Quicken, para to sa attack speed natin, kasi kahit naka Lion's Roar setup tayo, gumagamit pa rin tayo ng Sturdy Strike para lang dun sa P damage reduction tsaka magic damage reduct. So pag dumadive tayo, gagamit tayo ng Sturdy Strike, malaking tulong pa rin yung nabibigay na reduct niyan. So level 5 lang, di natin kailangan ni max kasi kukulangin tayo sa skill points. And level 10 Lion's Roar, since ito yung pinaka main damage natin. Then level 10 Iron Will para sa HP shield, yan, tsaka sa additional reduction ng Sturdy Strike. Lagay ka rin ng charge level 1 para pang close ng gap nyo, ng target mo. Then next, Transecond, level 10, concentration, kasi nagdadagdag na tayo ng damage dito, lalo na pag Imperium Overrun. Ang gamit natin is yung DPS side ng build na to. So hindi tayo naka-Coin, hindi rin tayo naka-Excalibur, kasi one hand sword and shield din to eh. So nagti-tierfing tayo, and ginagamit natin yung concentration para mas malakas pa yung maging damage output natin. Pero sa Imperium Overrun lang naman. Then next is level 5 Head Crush para sa level 1 Joint Beat. Pang ano rin to, debuff. Then next, level 10 Aura Blade, additional damage din. Level 5 Tension Relax para pag da-dive ka, meron kang additional regen. Malaking tulong yan, huwag nyo tatanggalin yan. And level 1 Rune of Fate, alalay sa Panacea. If ever na di-debuff kayo ng mga kunyari blind, ganyan, freeze, ganyan. So, mahalaga yung Rune of Fate. Level 5 Berserk, damage output, tsaka additional HP. Siyempre, malaki yung nawawalang defense sa atin yan. Kaya ni-level 5 natin para at least malaki yung HP na mabigay sa atin. And yung attack rin naman kasi ng level 5 Berserk is sobrang taas. Yan, 100% base, physical attack, and weapon attack. So, level 5 natin yan. And level 1 lang pari, para lang sa passive. Hindi ko na siya kinakas madalas, pero pwede mo pa rin namang ikas. Nagkataon lang kasi na ang dami na naka-Peroni Illusion. So, kadalasan na-neglect na yung pari natin. So, ayan, passive, para sa passive, 10%. Then, ito, pakita na rin natin yung manual. Ang manual ko is, nakalagay si Lion's Roar, Rune of Fate, si Tension Relax, saan ba yun? Ito, si Berserk, si Concentration, tas eto kahit ano na yan, kung gusto nyo Magnum Break, Sturdy, any na yan, yung panghuli. Then sa auto is si Sturdy Strike, then yung tatlong buff. So nilalagay ko sa auto si Sturdy Strike para mamanualing ko na lang si Lion's Roar. So every time na lalapit ako sa kalaban, pumapalo na siya ng Sturdy Strike, makukuha ko na yung reduct muna, then saka ko i-spam ng manual si Lion's Roar. So yan yung manual tsaka auto skill setup niya. Then next is equipments.
So, unahin natin to. Accessory, pagka naka-offensive ako na setup, ang gamit ko is Nile Rose, dalawa, para sa additional strength, tsaka physical attack every strength. So, yan yung gamit ko. Pero pagka nagtatanky setup naman ako ng Lion's Roar, ang gamit ko is si Golden Food Ring, 2 piraso naman. And sa weapon, pagka offensive, ang gamit ko is si Tearfing. Pero pag magde-defensive ako, nag-Excalibur ako. So, additional bit din kasi yan, tsaka P damage reduct. So, kung ang gagawin mo is tatank ka naman or meat shield, malaking tulong tong Excalibur. Pero pag gusto mo ng additional DPS, pwede ka mag-Tearfing. Sa armor naman, White Wing para sa additional P damage if offensive setup. Pag defensive naman, Gwyn para sa additional HP, PDEP, MDEP, tsaka mga reduction. Dito ang gamit ko na lang lagi is si Valk para sa reduction sa water, fire, ganyan, and additional P damage and M damage reduct. Pwede ka rin naman mag-Shadow Claws kung gusto mo ng additional HP. Siyempre yung HP, medyo malaking tulong yan pag sa PvP contents kasi namumultiply siya eh. So pwede rin to. Pero kung hindi pa naman plus 15 at hindi ko pa makukuha yung M damage reduct, siguro ito muna si Valk Shield, mas okay. So ayan, balik lang natin sa offensive setup. White Wing at Tearfing. Okay. Then next is Infuse. So sa Infuse, sa weapon, ang target natin is ito, Strength. Then ignore PDEP. Tapos max HP. Then pwede rin tayo mag-int or physical attack. Kasi int para lang sa additional MDEP naman yan. Pero kung gusto mong damage, pwede ka mag-physical attack. Then sa armor, ang target natin is si Vit, si PDEP, MDEP, si max HP or max HP %. Hindi na tayo kumukuha ng PvP damage reduct kasi yun nga, nerf na yung stats na yan. Hindi na ganun ka solid. Kinukuha na lang natin yan sa mga barding or sa feathers. So, di na tayo kumukuha niyan dito sa trait. Kumukuha na lang tayo ng mga raw stats talaga. Sa shield, yung mga reduction, P damage reduct, M damage reduct, tas yung P damage, M damage reduction. Kaya makikita nyo nakalagay na yan dyan. Then, yung pang-apat, kung pula, siguro HP % para sa additional HP nyo. Sa shoes, yun, PDEP, MDEP, HP %, yung mga reduction. I-prior nyo na siguro yung reduction since para sa akin siya yung pinaka-solid dito sa lineup ng stats na to. So, P damage reduct, M damage reduct, then pwede nyo rin kunin si PDEP, MDEP %, tas si HP %. Yan. And sa mantle, VIT, PDEP, MDEP, HP %. And ayun, yun lang. Yung 5 stats na yan, pagpilian nyo na lang. Then, ano pa pang next? Enchant. So, enchant, ito, sa headwear, physical attack. Pero, pwede kayong mag-int dito kung gusto nyo ng additional MDEP. Kung mag-full meat shield talaga kayo, yung tanky talaga. Pero I suggest na maglagay rin kayo ng attack na lang. Siguro, mas madalas mo kasing gagamitin yung yung physical side nitong, yung offensive side nitong build na to eh. So, maganda, superior physical attack. Tapos, ang substats mo is strength. Or, pwede rin naman agi para sa sturdy strike. Pero, strength na lang siguro or ignore depth. Pwede ka rin mag-physical attack. Sa headwear, sa facewear, pwede ka mag-vit para sa HP tsaka PDEP mo. Pwede rin PDEP, MDEP, max HP, okay din yan. Then sa enchant na special enchant, improve PDEP or improve MDEP. Sa mouthwear, yun ulit, improve PDEP, improve MDEP. VIT sa substats, pwede ka mag PDEP, MDEP or max HP. Sa armor, VIT, PDEP, MDEP sa substats, max HP, okay din yan. Then vitality boost para sa additional HP % tsaka healing taken. Siyempre yung HP nga namumultiply siya sa PvP map, so okay na okay ang vitality boost. Sa weapon, milibun pa rin. Then kung ano lang yung substats na kailangan mo, either STR, physical attack %. Yan. Okay na okay yan. Naka-agi lang yung sa akin kasi
sa sturdy build ko. And wala pa ako nung ganong Milibun eh. Yung parang may strength tsaka physical attack. So yan muna ginagamit ko sa ngayon. Sa shield, anti-M damage kasi marami ng magic class ngayon na makakati talaga. Yung katulad ng Sork, Wizard. Although yung Doram sumasakit na nga rin eh. So, yan, anti-M damage, makakatulong yan. Sa substats, Vit, PDEP, MDEP, Max HP. Dito sa Mantle, ganun din, anti-M damage. Pwede ka mag-Vitality boost, pero I suggest na i-prio mo na tong anti-M damage para sa Reduc. Pwede ka mag-Int, pwede ka mag-Vit. MDEP, PDEP din kasi yan. MDEP yung Int, PDEP tong Vit and HP. Then, pwede ka mag-MDEP din na flat, tas max HP. Sa boots, anti-P damage. Then, pwede kang kumuha ng strength kung mag-offensive ka. Pwede kang mag-Vit para sa additional defensive mo. Max HP. Then, ayun, anti-P damage. Sa accessories, parehas melee boon para sa damage. Physical attack percent. Sa backwear, superior physical attack. Then, strength. Pwede kang mag-int kung gusto mo ng defensive, pag offensive strength, tas additional tas ignore P-def or P-attack naman para sa additional damage mo. Pwede ka rin mag-max HP kung ang gagamitin mong setup is yung tanky setup ng Lion's Roar. Then sa costume, superior physical attack, pero pwede ka rin mag-improve P-def, M-def dito kung gusto mo defensive. Pag offensive naman, superior physical attack. Strength, offensive, damage yan. Int, kung gusto mo ng MDEP. Vit, kung gusto mo ng PDEP, tsaka HP. Then, physical attack, PDEP, MDEP. Pwede ka rin mag-max HP para sa additional overall defense mo. Okay, so next is cards naman. So, sa weapon, Peroni Illusion para sa ignore target block, parent free. Additional P damage yan. Skull Worker para sa damage to medium size. Sa offhand, 2 Tara Frog para sa damage reduction against demi-human. Sa armor, naka-ghost ring ako pero pwede kayo mag-Cornutus para sa undestructible armor. Then sa mantle, 2 miss lang para sa damage reduct against poison para sa mga GX. Or pwede rin kayo mag-jack kung gusto nyo na against fire damage. Sa boots, Illusion ML, additional move speed din yung ML na libre para additional move speed uli. Sa dalawa horong. Dito naka-spore lang ako, naka-spore para sa additional beat tsaka damage reduction. Pati dun sa isa naka-spore lang din ako. Mga additional reduct yan. If tanky yung setup mo, pero kung mag-ano ka yung DPS route, pwede ka saan ba yun? Ito. Sweep Mantis. Pwede ka mag-sweep Mantis para sa additional P damage. Then, sa mga headwear, headwear card, 2 Live All My para additional Vit, additional damage reduction against fire. If meron kang budget, kuha ka ng Maya Purple para hindi mo na kailangan mag-horong. Then next, facewear. Ang prio mo is si Goblin Leader Puppet card para damage against medium. Sa mouthwear, pwede kang mag-Angeling Puppet para sa additional max HP. Or kung gusto mo naman ng Reduct, Doppelganger Puppet para sa damage reduction against medium enemies. Sa backwear naman, mamili na lang kayo, Thiefbug or Drake. Pwede nyo rin i-combine, tig-isa. Pero wag nyo na kunin to si Deviling. For me, mas malakas tong dalawa. So, yan na lang piliin nyo. Mamili na kayo dyan. Costume, yung rin. Buffo, Puppet. Wala pa naman tayo ibang pagpipilian. So, yan na lang muna. Traits. Ang pinapokus ko na dito is yung tatlong reduction tsaka damage increase. Itong Clever, Lovely, tsaka Charisma. So, hindi na muna ako kumukuha nung Brave tsaka Cute. Yung mga flat stats. Ito munang reductions ang inuuna ko dyan. And sa equip,
prion nyo na siguro tong strength tsaka protector barding para sa mga damage reduct tsaka damage increase nyo. Pero I suggest na balansehin nyo na lang para masulit nyo yung resources nyo kasi malaki rin bigay nito sa mga ano yun, PvP stats, and dito tayo talaga humuhugot tsaka sa feathers ng PvP stats since hindi nga tayo naglalagay sa infuse. Then medals, balance lang, bravery, heroism, charm, tsaka tempest. So ayan, flat attack, damage increase, P damage reduct, and M damage reduction. Then sa feathers, ang gamit ko lang dito is yung ginagamit ko lang sa sturdy din. Ayan, light, space, time, day, tsaka truth. Then dito, dark, divine, nature, virtue, tsaka order. Kumuha lang ako virtue kasi sa sturdy ko, kailangan ko tong virtue para sa vit. So okay naman, nagagamit din siya sa Lion's Roar setup ko. Okay, so tetestingin lang natin yung offensive setup ng Lion's Roar. So ito yung naka-Tear Fang, then naka White Wing. Pinakita ko kanina, and naka Nile Rose. So ang HP niya is around 83k lang. Pero meron siyang additional damage nga kasi gumagamit siya ng konse. Pag nag-konse tayo, wait lang, concentration. Ayan, umabot ng 5-3. Then P damage is 96%, P damage reduct 49, M damage reduct 58. Pero magbabago pa yan pag nag-sturdy tayo. Kunyari yan, nag-sturdy tayo. Ay hindi, 106 pala. Hindi pala siya nag-aura blade pa nun. So ang P damage natin is 106%, P damage reduct 74, M damage reduct is 68. And pagka dumadive kasi tayo, syempre naka-auto nga sa atin yung sturdy. So i-auto natin yung sturdy. Pag pumalo, saka tayo pwedeng Lion's Roar. Pwede ka na mag-spam ng Lion's Roar niyan. Then isalitan nyo lang. Huwag nyo kakalimutan mag-sturdy kasi once na mawala yung effect niyan, medyo lalambot kayo. So kung pwede na every dalawang Lion's Roar, mag-sturdy kayo. Ayan, para laging naka-up yung buffs nyo. So salitan nyo lang yan. Yan yung pinaka ginagamit natin pag offensive. Okay, so ito naman yung tanky setup naman ng Lion's Roar. So wala to, hindi to gumagamit ng concentration. More on ano lang talaga to, panggulo lang, meat shield lang, debuff, ganyan, slow, yun lang ang role nyan. So pinaltan natin yung Nile ng Golden Foot Ring, then nag-Excalibur tayo, tapos Goin Armor naman. So ganun pa rin, gagamit pa rin tayo ng sturdy, then saka tayo Lion's Roar. Ayan. So ang ano naman ito, stats naman ito is 91k HP, nasa 2.2k P depth, 400 M depth, and ang reduct niya is 88.07%. P damage reduct, M damage reduct is 67%. Bumaba yung P damage natin kasi itong P damage increase kasi hindi na tayo naka White Wing, and bumaba na rin yung damage output nito. So talagang pang meat shield lang to, and ginagamit ko to madalas pag Guild League lang kasi syempre hirap tayong mga LK sa Guild League kasi masyado siyang large scale and kung babanatan tayo ng 40 players, talagang kahit anong kunat natin medyo mapupunit talaga tayo. So ang ginagawa natin, tamang meat shield na lang, slow para makatulong tayo sa team natin. Ayan, tapos debuff, yun na lang. So ang ginagawa natin is as much as possible, sumalo tayo ng onting damage. Kung dadive tayo, pwede kang mag-tension relax para matulungan ka sa heal. Then alalay na lang ng berserk pag lalabas. So ayun, yun ang pinaka gameplay natin sa Guild League kung ganitong setup ang gagamitin nyo. Ayun, si Darin! Pila muna sarili. Parang kaya natin ubusin to. Kaya natin ubusin yan. Tara. Follow. Ah! Makapalo. Ang kati! Napakadami po sa gitna. Aray mo. Pumapalag pa. Kakambak pa to, no? Kakambak pa to, tol. Kakambak pa. Kakambak pa, tol.
Okay, huwag natin paalisin, huwag natin paalisin. Slow lang, oh, slow lang, oh. Ayun, oh, tinutulak na po ng Team Unga ang mga tao sa Star. Pumapalag pa. Sana. Natulak na natin, wala tayo kalaban dyan. Saan kayo? Sa muna kayo? Punta na Oo, kayo. punta na kami gitna, tol. Napaka-resistance. Ang lakas na resistance na itong Oo, tol, nandito. ang bangis, no? Pabangis ang resistance. Bangis, tol. Brought you by? Wala bang brought you by? Wala naman tayong kalaban, mukhang nasa ibang lugar na naman sila. May monk po, may monk. Nice. 100 points, tol. Tara, tol. Forward na natin to. Ayun na, sasalubungin ko yan! Ah! Berg! Ah! Nasagasaan ako. Ang dami. Parang langgam. Ang dami. Nasagasaan ako, butik yan. Bang! Tapos na? Okay. Natapos. Build. Ayun, pang-anim si Loyo, no? Pang siya mo. Nasaan yung monk? Wala. Patay. Patay. Walang silbi yung monk, tol.